Muli po isang mainit na pagbati ang amin pong ipinapaabot sa inyo lahat, mga minamahal po namin mga kaibigan at mga taga-subaybay. Kami po ay tuloy-tuloy na nagagalak sa mga kabutihan at pagpapala ng Panginoon na Kanya pong ipinaparana sa atin. Ako pong mula inyong lingkod, Pastor Ben Casimiro. At sa pagpapatuloy po ng ating pag-aaral at pagtalakay ng mga leksyon sa linggong ito, ay muli nating makakasama si Pastor Ilioma. Welcome, Pastor, sa ating programa. Isang kagalakan para sa akin ang patuloy nating pag-aralan ng salita ng Diyos na makapangyarihang instrumento upang baguhin ang ating mga personal na mga buhay. Tayo po idadako na sa ating ika-8 leksyon at ito po ay pinamagatang mga reforma ni Hosias. Sa pamamagitan ng pag-aaral na ito, makita po natin ang kapangyarihan ng pagpili na sa kabila ng hindi magandang mga background ay ang Haring Hosias ay pumili na gawin niya ang pinakamabuti. Pero bago tayo magpatuloy, ay tayo muna po ay dadako sa ating panalangin. Pangunahan tayong muli ni Pastor Ilioma. Tayo po ay manalangin. Kagalang-galang naming Diyos na nasa mga langit, salamat po sa oras na ito ng pag-aaral na maaari naming buklatin ang banal na kasulatan at dito masumpungan ang mga aral na magdadala ng pangunawa at kabanalan sa aming mga buhay. Pahintulutan po ninyo na ang aming pagtalakay ngayong araw ay magdala ng pagbabago na magdadala ng bunga ng kaligtasan sa aming mga buhay. Ingatan po ninyo na huwag kaming magkamali at masinsay sa tamang daan ng pagtalakay ng inyong salita sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Tunghayin natin, Pastor, ang ating pag-aaral at dito makita natin kung paanong ang reforma ay inilusad ng bagong hari, na isang batang haring si Hosias. Pastor, bago tayo magpatuloy, paano mo nakikita ang kahalagahan ng tinatawag na yung kapangyarihan ng pagpili o yung free will na pagpapasya o pagpili? Unang-una sa lahat, Pastor, ang pagpili na ibinigay ng Diyos mula ng lalangin ng tao ay unique. Hindi niya ito binigay sa mga hayop o sa iba pang mga nilang, kundi sa tao lamang. Sapagkat dito, pinahihintulutan ng Diyos na ang tao ay magpasya, hindi dahil siya ay pinipilit niya ito o kaya ay may pressure na nilalagay, kundi yung tao mismo ay magpapasya dahil ito yung nakikita niyang tama o mali, pagkatapos na ito ay maunawaan niya at magkaroon siya ng sariling pagiging responsibilidad dun sa tamang desisyon na kanyang gagawin. Kaya tinawag tayong moral being. Ibig sabihin ay mga nilikha na mayroong kakayahan na pumili ng tama at mali. At ito nga isang regalo sa atin ng Panginoon na hindi maaring agawin sa atin. Tama yun. Kaya kung ating pag-aaralang mabuti, hindi tayo maaring pilitin ni Satanas na magkasala kung ayaw natin magkasala. Tama yun. Kung tayo nagkasala, sapagkat pinili natin ang bumigay sa tukso. Pero kung ayaw natin magkasala, ay hindi tayo maaring pilitin. Gayun din naman ang Diyos. Gusto ng Diyos tayo magpakabanal, pero hindi niya rin tayo pwedeng pilitin. Kaya nga dito makita natin na ang kagustuhan ng Panginoon ay yung sambahin siya ng ating buong puso, ng ating buong lakas, ng ating buong kaluluwa. Nandoon yung pagpapasya natin na susunod sa Kanya sapagkat pinili natin na sumunod sa Kanya. Tama yung salitang ginamit mo, Pastor, yung pagpapasya. Yun yung pagdidesisyon ng isang tao na sumunod doon sa nakikita niya na tama, sang-ayon doon sa mga options na ipinapakita sa kanila. Kasi kung minsan parang napipilitan lamang ang tao, kaya sasabihin niya later, nagsisimula siyang mag-pinpoint o mag-blame ng ibang tao dahil doon sa consequence ng mali niyang paggawa. Hindi Dapat magdidesisyon ng tao, magpapasya siya sang-ayon doon sa nakikita niyang mga options sa kanyang buhay. Ito yung mahalaga, Pastor, kasi kuminsan may nadinig tayo na, ay kaya ko lang naman kasi pinakasalan niya kasi yan yung kagusto ng aking magulang. O yung kurso, sabihin natin. Dahil sa yun ang kanyang profession o dahil sa anumang sitwasyon. Pero sa bandang huli, tayo pa rin talaga ang nagpapasya. Wala tayong pwedeng sisihin. Kung tayo man ay maliligtas o mapapahamak, wala tayong pwedeng ituro o sisihin dahil tayo naman ang pumili at tayong gumawa ng pasya. Pastor, pinag-uusapan natin ito kasi kung titignan natin ang background nitong si Hosias, ay ang kanyang mga ninuno ay talagang sabi natin gumawa ng mga kasamaan. Maganda siguro ay paano mo ba ipapakilala ang ating pag-aaralang tao ngayon na ito si tinatawag na Haring Hosias? Now, yung ating susing talata, Pastor, ay napakaganda ang pagpapahayag kung sino ang taong ito na ating pinag-aaralan ngayon. Sa segundo mga hari, si ikalawang sulat ng mga hari, ang kapitulo ay 23,
at ang talata ay 25, Pastor. Ganito ang wika. At walang naging hari na gaya niya na una sa kanya, na bumalik sa Panginoon ng buong puso niya, at ng buong kaluluwa niya, at ng buong kapangyarihan niya, ayon sa buong kautusan ni Moises, ni may bumangon mang sumunod sa kanya na gaya niya. Narito ang summary. Aha. Yung susing talata natin ngayong linggo ay summary o buod kung anong klaseng tao itong si Hosayas. Ang sabi rito ay walang naging hari na ganiya sa unang. Ibig sabihin, before, wala rin namang after niya na sumunod sa kanya na naging mabuting hari. Aha. Bakit? Sapagkat ang sabi doon ay buong puso niya, buong kaluluwa, at buong kapangyarihan niya na sumunod sa Panginoon. Ito yung summary ng banal na kasulatan at mapapansin natin na ang taong ito ay hindi mabuti rin ang kanyang mga ninuno. Okay? Kung babaybayin natin sa Segundo Cronikas, Pastor, at bigyan natin ng background ang haring ito, Segundo Cronikas, ang kapitulo ay 34 at ang talata ay 1 hanggang 7. Pansinin natin ang tala ng banal na kasulatan. Ganito ang wika. Si Hosayas ay may 8 taong gulang nang siya'y magpasimulang maghari. At siya'y nagharing 31 taon sa Jerusalem. At siya'y gumawa ng matuwid sa harap ng mga mata ng Panginoon. At lumakad ng mga lakad ni David na kanyang magulang. At hindi lumiko sa kanan o sa kaliwa. Sapagkat sa 8 taon ng kanyang paghahari, samantalang siya'y bata pa, kanyang pinasimulang hinanap ang Diyos ni David na kanyang magulang. At sa 12 taon ay kanyang pinasimulang nilinis ang Huda at Jerusalem na inalis ang mga mataas na dako at ang mga asera at ang mga larawang inanyuan at ang mga larawang binubo at kanilang ibinagsak ang mga dambana ng mga Baal sa kaniyang harapan at ang mga larawang araw na nasa ibabaw nila ay kanyang ibinagsak at ang mga asera at ang mga larawang inanyuan at ang mga larawang binubo ay kanyang pinagputol-putol at dinurog at isinabog sa mga libingan ng nangaghain sa kanila. At sinunog niya ang mga buto ng mga saserdote sa kanilang mga dambana at nilinis ang Huda at ang Jerusalem. At gayon ang ginawa niya sa mga bayan ng Manases at Ephraim at Simeon hanggang sa Neptali sa kanilang mga guho sa palibot. At kanyang ibinagsak ang mga dambana at pinukpok ang mga asera at ang mga larawang inanyuan ay dinurog at pinagputol-putol lahat na larawang araw sa buong lupain ng Israel at nagbalik sa Jerusalem. Una, baybayin natin, Pastor, dahil very simple yung background ng taong ito. Una, siya ay 8 taon nung siya ay maghari. Siya ay anak noong hari na kung babalikan natin dun sa Kapitulo 33 ay si Haring Amon. At ang kanyang naging lolo ay si Manase. Now, isa sa pinaka pusakal, sasabihin natin yung term. Pinakamasamang naging hari ng bansang Huda. Israel. Okay, so ang lolo niya, isang masamang hari. Ang tatay niya, hindi rin nagbago, ganun din. Kung babaybayin natin, isa ring masamang hari. Pero ang batang ito na inilagay na maghari, nakapalit at kahalili ng kanyang ama, si Hosayas, ay sumunod at gumawa ng matuwid sa harapan ng Panginoon. At hindi ito biglaan na nagreforma lang siya, kundi kung babaybayin natin na after 8 years, after 12 years, hanggang makarating ng 31 years ng kanyang paghahari, inunti-unti niyang baguhin. There was a step-by-step process doon sa kanyang reformang ginawa. Hindi ito basta parang ningas kugol lang na dahil kauupo ko. Alam mo kung minsan pagka may mga leader, kahit sa lipunan man natin at sa bansa, pagka bagong upo lang parang pakitang gilas, ang daming mga pagbabagong ginagawa. Pero pagkalipas na ng mga ilang mga araw, mga taon, wala na. Nawawala na yung init. Nawawala na yung init ng kanilang paglig. Ganun din naman kahit sa loob ng iglesia. Tapat na tapat, pero later on, ay wala na. May matanda sa iglesia ang nagtatapat o manggagawa, later on, wala na rin. Pero sa pangangasiwang reforma ni Hosayas, makita natin yung tuloy-tuloy na paglago ng kanyang yung ebidensya ng kanyang mga pagbabagong isinasagawa. Tama yun, Pastor. Pastor, nabanggit natin kanina na yung kanyang lolo na si Manase ang pinakamasamang naging hari ng bansang Huda o bansang Israel. Paano natin makikita
na naganap ang pagbabago sa kanyang buhay? Kasi alam po natin na bago siya namatay ay siya naman ay nakapagbalik loob sa Diyos. Napakasama pero bandang huli, bago man lamang siya na nalagutan ng hininga ay nakapagbalik loob sa Diyos. So paano naganap ito? Pastor, baybayin natin ang Kapitulo 33. Yan. Babalik lang tayo ng isang kapitulo. Kanina nasa 34 tayo. Ay magandang baybayin natin ang talatang 1 hanggang 9. Bakit po natin nais basahin ang mga salitang ito? Kasi ini-encourage natin ang ating mga taga-subaybay at ang mga kapatid na basahin at pag-aralan ang mga salita na ito. Dahil sa pagbabasa ng mga salita, makita natin yung mga prinsipyo na nais ng Diyos na ating sundan. Okay, sa Kapitulo 33, sa talatang 1 hanggang 9. Okay, ganito umika. Si Manases ay may 12 taon nang siya'y magpasimulang magari. At siya'y nagharing 55 taon sa Jerusalem. Oh, napansin mo, Pastor? Siya ay 12 ng maghari. Si Uzias naman, siya ay 8. So pareho silang bata. Pero mas mahaba ang paghahari ng kanyang lolo dahil 55, siya 31 lang. Okay, go ahead. Talatang 2. At siya'y gumawa ng masama sa paningin ng Panginoon, ayon sa mga karumal-dumal na mga bansa na pinalayas ng Panginoon sa harap ng mga anak ni Israel. Sapagkat kanyang itinayo uli ang mga mataas na dako na giniba ni Ezekias na kanyang ama. At siya'y nagtayo ng mga dambana na ukol sa mga Baal at gumawa ng mga asera at sumamba sa lahat ng mga natatanaw sa langit at naglingkod sa mga yaon. At siya'y nagtayo ng mga dambana sa bahay ng Panginoon na pinagsabihan ng Panginoon, sa Jerusalem ay malalagay ang aking pangalan magpakailanman. At siya'y nagtayo ng mga dambana na ukol sa mga natatanaw sa langit sa 2 looban ng bahay ng Panginoon. Kanya rin namang pinaraan ang kanyang mga anak sa apoy sa libis ng anak ni Himnom. At siya'y nagpamanhiin at nagsanay ng panggagaway at ng hula at nakipagsanggunian sa mga masamang espiritu at sa mga mahiko. Siya'y gumawa ng maraming kasamaan sa paningin ng Panginoon upang mungkahiin siya sa galit. At siya'y naglagay ng larawan ng Diyos-Diyosan na inanyuan na kanyang ginawa sa bahay ng Diyos na pinagsabihan ng Diyos kay David at kay Solomon na kanyang anak. Sa bahay nito at sa Jerusalem na aking pinili sa lahat ng mga lipi ni Israel, aking ilalagay ang aking pangalan magpakailanman. Nibabaguhin pa man ang paan ng Israel sa lupain na aking itinakda na ukol sa inyong mga magulang, kung kanila lamang isasagawa ang lahat na aking iniutos sa kanila, sa makatidbagay ang buong kautusan, at ang mga palatuntunan at ang mga ayos sa pamamagitan ng kamay ni Moses. At iniligaw ni Manases ang Huda at ang mga taga-Jerusalem, na anupat sila'y nagsigawa ng higit na sama kaysa ginawa ng mga bansang nilipol ng Panginoon sa harap ng mga anak ni Israel. Grabe ang description, Pastor. Ano? Una, gumawa ng masama sa paningin ng Panginoon. So nakita ng Panginoon, pag sinabi natin gumawa, hindi lang ito yung panlabas, kundi sa loob mismo. Dahil hindi natin nakikita na tao yung kung ano yung nasa isip at puso. Yung kanyang mga ginawang ito'y kahayagan lamang kung ano yung laman ng kanyang puso. Kalooban. Oo, so yun, talagang ito'y grabe. At kung babaybayin yun, naglingkod sa mga Diyos-Diyusan. Hindi lang yun Nag-offer pa siya ng sacrifice ng kanyang mga anak. Na ginagawa ng mga ibang mga bansa. Na ibang mga bansa. At sumangguni sa mga masasamang espiritu. Yung mga kumukonsulta sa masamang espiritu. At ang pinakamasama, yung huling talatang binasa mo, inilagaw ni Manase ang Huda at ang mga taga-Jerusalem. At ito yung mga babalang ibinigay sa aklat ng Deuteronomio na ibinigay sa kanilang na bantayang huwag mangyari sa kanila. Oo. At yung paglapit man lamang sa mga sinasabi mga masamang espiritu ay talaga mahigpit na ipinagbabawal ng sa mga kautusan ni Moses. Kaya pero nga ito rin ang kanyang ginawa. Kaya nga, Pastor, ang sabi rito ay ginawa niya na mas higit kaysa sa mga bansang nilipol ng Panginoon. Ibig sabihin, gumaya na lamang, mas Hinigitan matindi pa yung Oo, kanyang ginawa hinigitan. kaysa ginagawa ng ibang mga karating na bansa. Talagang itong taong ito ay sabihin nating gumawa ng sukdulan. Subalit, may pasubali ang ating leksyon. Hindi dapat tayo, alam niyo, gusto ko yung pastor yung idiin yung leksyon na, alam niyo kung minsan, tayong mga tao, hahatulan na natin yung isang tao dahil siya ganun. Yan, ang background niya ay ganyan, ganito ang naging karanasan niyan, ay tama na. Ito na ang wakas niyan. Wala nang pag-asa yan. Pero hindi Bagamat ganun ang kakalalagayan itong haring ito, si Manases, ay
nung dumating yung hula, na natupad yung hula na sinabi ni Jeremias, na dinala ang bansang Huda sa pagkaalipin doon sa Babylonia, kasama siya doon sa nahirapan. At pansinin natin yung talata, Pastor. Hindi naman tayo nagmamadali. Talatang Gs, 33 pa rin. At ang Panginoon ay nagsalita kay Manases at sa kanyang bayan, ngunit niwalang bahala nila. 11. Kaya't dinala ng Panginoon sa kanila ang mga punong kawal ng hukbo ng hari sa Assyria, na siyang nagdala kay Manases na may mga tanikala, at ginapos siya ng mga damal at nagdala sa kanya sa Babylonia. 12. Subalit yung pagbabago. Gusto kong markahan yung aking Bible yung talatang 12. At nang siya'y nasa pagkapighati, siya'y dumalangin sa Panginoon niyang Diyos at nagpakumbabang mainam sa harap ng Diyos ng kanyang mga magulang. Napakaganda, no? Aha. Sasabihin natin siguro, ang nagbuyod sa kanya na magsisi ay yung kahirapan na dinanas niya. Hari ka meron kang tanikala, naglalakad ka. Tapos may siguro may mga hampas din at mga kung ano-ano pa. Dinala siya doon, 10 ng kanyang sambahayan. Pero nung maranasan niya yon, ano ang naging resulta? Sabi rito ay napighati, dumalangin, nagpakumbaba sa harapan ng Panginoon. Dito, Pastor, makita natin ang banal na panukala ng Panginoon na kung pinapahintulot man niya ang pagdaan ng mahirap na karanasan, ay meron siyang plano na ang tao ay kung makita nila ang mahirap nilang dinaraanan, sila'y magbalik loob sa Diyos dahil hindi naman panukala at kagustuhan ng Panginoon na maghirap ang kanyang bayan. Pero kung wala na magagawa, ay papahintulot niya upang kung magkagayon, makita nila ang bunga ng kanilang mga sariling pagtalikod. At maaari sa ganitong kuparanan, makilos sa kanilang mga puso at maalala nila ang manumbalik sa ating Panginoon. Alam mo, Pastor, yun yung purpose kung bakit si Jeremias ay tinawag. Di ba? Ipinahayag niya kung ano yung mangyayari. At kung magbago sila, anong mangyayari? Talatang 13, inulit po yung resulta talatang 33. At siya'y dumalangin. At siya'y dumalangin sa kanya. At siya'y dininig. Napakaganda. At pinakinggan ang kanyang pamanhik at ibinalik siya sa Jerusalem sa kanyang kaharian, na magkagayoy nakilala ni Manases na ang Panginoon ay siyang Diyos. Napakaganda. Nakilala niya. Ay bakit? Hindi ba niya kilala? Ay siguro nga kilala niya, pero ito iba na yung pagkakilala dito. Siya na yung personal na tagapagligtas at Panginoon na dapat niyang sundin at dapat siyang magpakumbaba. Dito pumapasok, Pastor, yung alam niya na may Diyos, pero hindi niya kinikilala. Na wala yung relasyon, wala yung pagpapasakop. At Pastor, ang isang napakagandang nakita kong leksyon dito, ito yung isang napakasamang tao na kung isipin natin ay mahirap nang abutin. Pero dito makita nating walang malayo at walang mahirap abutin sa biyaya ng Diyos. Tama yun. Na gusto niyang ang lahat ay maligtas. Pero maaari nating sabihin, panggatong na sa impyerno ito Pero hindi Itong taong ito, bagamat gano'n na nga ang kanyang kalalagayan, ang sabi ng banal na kasulatan, mas sapat ang biyaya kung mas makasalanan ka. Pastor, ako may mga hindi pa katagalan ay may mga sumusulat sa akin na sila ro'y nakagawa ng masama, hindi na raw nila madama ang banal na espiritu, ang kanilang buhay talagang sabi natin napahiwalay na, may pag-asa pa raw ba? Ang sabi ko, kahit gaano kasama ang isang tao, pag pinili niya ang lumapit sa Diyos, tatanggapin siya at mawawala ang lahat ng kasalanan. Ganito katindi yung biyayang nagliligtas ng ating Panginoon. Hindi tumitingin ng Panginoon kung gaano kalaki ang iyong kasalanan. Ang tinitingnan ng Panginoon ay ikaw ba'y nakahanda na lumapit na muli sa Kanya. Yun yung bisa ng biyaya. Yung kapangyarihan ng Diyos na baguhin ang isang tao na nasa sadlak sa dusa ng pagiging makasalanan. At ito mga minamahal ng mga kaibigan, ang isang napakagandang leksyong itinuturo sa atin na huwag natin tingnan ang sinuman na para bagang hindi na kayang abutin ng biyaya ng Panginoon. Sa Diyos, ang lahat ay kaya niyang abutin at ang lahat ay kaya niyang iligtas basta ang tao ay nakahandang magbago at lumapit na muli sa Kanya. So yung pagbabago rito, Pastor, bunga yun ng relasyon niya sa Panginoon. Hindi ito bunga ng kanyang pagsisikap na mabago. Kasi meron yung ibang mga tao na nagsisikap na baguhin ang kanilang buhay. Hindi natin kaya yun Ito yung mirakulo, ito yung himala na nangyayari sa isang tao kung isusuko natin ang ating buhay at magtitiwala sa kapangyarihan at biyaya ng Diyos. Pastor, tingnan naman natin itong karanasan ni Haring Manases na siya'y nagkaroon na ng pagsisisi, pagbabalik loob sa Panginoon. Pero bakit hindi naging sapat ito para ang bansang Huda ay hindi na maakay sa kapahamakan? Now, Pastor, tama yun. Maganda yung punto na nais nating idiin dyan.
o bagamat siya ay nagsisi, Mhm. pero yung resulta ng kanyang impluensya ay hindi na pwedeng baguhin. Tingnan ninyo sa talatang 22, Pastor. Nasa kabanatang 33 pa rin tayo. At siya gumawa ng masama sa paningin ng Panginoon, gaya ng ginawa ni Manases na kanyang ama. At si Amon ay naghain sa lahat ng larawang inanyuan na ginawa ni Manases na kanyang ama at naglingkod sa mga yaon. Yung pagsisisi ni Manase, hindi kasama yung pagsisisi ng anak. Aha. Gusto kong pansinin natin yan, Pastor. Aha. Pagka nagbago ang ating mga magulang, hindi ibig sabihin tayo din nabago. Aha. Kasi ang kaligtasan ay personal. Aha. Kaya naligtas si Manase, napatawad siya, nabago ang kanyang buhay, pero yung impluensya ng kanyang ginawa, nagpatuloy. Aha. At ang naging bunga nito ay kung ano siya noon, ganun din yung kanyang Ibig anak. sabihin, ang impluensya, makita natin na naka-impluensya ng malaki. Just imagine, 55 years siya, no, 55 na naghari. years. Oo. Na ang kanyang impluensya talagang kasamaan. Ay kahit gumawa siya ng pagsisisi, ay yung kanyang na-impluensyahan ay Wala talagang na. nagdire-diretso. So dito makita nga, nakita natin yung kanyang anak, ay ginawa yung kanyang ginawa. Bagamat nagsisi na siya, pero iba naman ang direksyon ng anak na niya, kaya napahamak. Pastor, ako'y meron din lumapit sa akin na isang magulang na ang sabi niya ay ako'y nagbalik loob na sa Panginoon. Kaya lang yung aking pamilya hindi ko madala. Bakit? Dahil ang kanyang buhay, lalo't yung kanyang mga anak ay napakitaan niya ng bagsik, ng kalupitan, nung siya hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Pero ngayon nakakilala ni siya, isa na siya mananampalataya at ang wika niya, ang pasanin ko yung aking pamilya. Na paano ko kaya sila maakay sa Panginoon? Ay nagawa na niya ang kanyang nagawa. Na ipakita niyang hindi magandang impluwensya sa kanyang mga mahal sa buhay, kaya nahirapan siyang akayin. At yung kanyang pagbabagong ginawa ay para bang tinutuya lamang siya na, pakitang tao lang yan. Kasi nga, sa mahabang panahon, yung impluwensya niyang ginawa ay naroon na tanim na rin, naging buhay na rin ng mga taong kanyang naimpluwensyahan. Kaya nga, ang punto, Pastor, ay dapat bantayan natin yung ating mga impluensya. Bagamat hindi lahat tayo ay nakakagawa ng tama palagi, may mga kamalian, ay idalangin natin sa Panginoon na tanggalin ito sa kaisipan at sa witness ng mga tao kasi kung minsan yung masama nating nagawa, yun ang naiiwan Yun ang sa naiwan. kaisipan ng mga tao at nasa paligid natin. Kaya yun ang nagiging dahilan, kaya nagiging balakid para sila sumunod sa Panginoon. At dito Pastor, makita natin yung kahalagahan ng impluwensya sa ikabubuti o sa ikasasama. Kung tayo nakapag-iwan ng hindi magandang halimbawa, ay talagang sabihin natin kahit tayo nagbago na, nagsisina, pero yung impluwensya natin nagawa, na may mga naging masama at gumawa na rin na ating ginagawa, ay talagang naging kapahamakan nila. Pero kung tayo naman yung magpapakita ng magandang impluensya, maaaring sa ikabubuti rin ito ng mga sumusunod sa atin. Kaya po mga minamahal mga kaibigan, ay tama po talaga na yung kasabihang sa ayaw o sa gusto natin, ay tayo namumuhay sa araw-araw na may mga impluensya. Pero ang katanungan ay, anong uri ng impluensya ang ating ipinapakita sa araw-araw? Impluensya ba na ang tao ay maakay palapit sa Diyos? O impluensya na ang tao ay napapalay sa Diyos? So bantayan po natin, idalangin po natin sa kapangyarihan ng Banal Espiritu ang ating maging impluensya ay sa ikabubuti at sa ikaluluwalhati ng ating mahal na Diyos. Tama yun, Pastor. Kaya nga ating papansinin at isang nais kong idugtong dito sa ating tinatalakay ngayon ay pag napatawad ang ating kasalanan, Pastor, hindi ibig sabihin na yung consequence nito ay wala na rin. Yung pagpapatawad ng Diyos does not exempt us from suffering and reaping the consequence ng ating mga ginawa. Totoo yan, Pastor. At sa ating mga buhay, ganun din. Halimbawa, sabi natin tayo nagsisina sa ating salanan. Pero yung bunga niyan ay hindi mo matatakasan. Kagaya nung ikaw ay laging naninigarilyo ng matagal na panahon. Kung sabihin mo, 50 taong kang naninigarilyo, ay hindi mo pwedeng tanggalin yung mga nikotinang naroon sa loob ng iyong bagal na naiwan doon dahil ikaw ay nagsisi. Kaya nga, ang resulta nito ay magkakasakit ka, kakaroon ka ng cancer o kung ano pa man, kayang baguhin ng Panginoon yan, gumawa ng mirakulo. Pero yung consequence nun, naroroon. So, napakahalaga, Pastor, na talagang yung bunga nito ay talagang maunawaan natin. Kaya bago pa mangyari, ito isang napakagandang kaisipan at ito yung aking pinapractice. Kung may mga bagay tayo nakikita, ay ako po ay pinagmamasdan ko muna at tinitingnan ko. Kung gagawin ko ba yan, ano magiging bunga? Yung bunga sa akin, yung bunga sa mga tumitingin sa akin, yung bunga doon sa aking kapaligiran,
kapag nakita natin ang impluensya natin ay hindi sa ikabubuti, ay pasyahan na po natin. Kagaya ng una natin tinalakay, tayo lahat ay may kapangyarihan pumili. Ano man ang ating mga background, hindi natin pwede sabihin na, ay masama yung magulang ko, kaya masama rin ako. Ay, dito kasi kami, lahat kasi kami nagmumura, kaya nagmumura rin ako. Ay, huwag nating gawing excuse yun. Ano man ang ating background, sapagkat tayo lahat ay mayroong kapangyarihan pumili. Pag pinili mo, ang itigil yan. Halimbawa, may nakausap ako, Pastor, na ang wika niya, Pastor, kasi lahi ka namin talaga, puro babaero eh. Magulang ko ka, may ibang asawa, yung lolo ko ka, ganun, pare-pare nga talagang may mga extra yung marital relationship. Kaya ako ikay, ganun din eh. Pero sabi ko, kung pipiliin mo ang magtapat at gawin ng matuwid, sapat ang biyaya ng Panginoon para mamuhay ka na may kaibahan sa mga nauna sa iyo. Tama yun, Pastor. So ang punto dito, Pastor, ay kung gugustuhin natin, sapat ang biyaya ng Panginoon. Kagaya ng karanasan nitong si Hoseas, bagamat ang kanyang nabanggit mga kanina, ang kanyang mga ninuno ay talagang sabi natin gumawa ng kasamaan. Pero pinili niya, hindi siya magiging ganon. Tama yun, Pastor. Kaya nga, may babala ito at meron ding pag-asa. Kaya yung punto rito ay binababalaan tayo na dahil lalo na sa mga kabataan ngayon, na yung consequence nito ay maaaring saka natin maririp kung ano man ang gawin natin sa ating sarili at sa ibang mga tao. Pastor, sa aklat ng Leviticus 32, talatang 23, ay meron ditong babala na tiyakin natin ang kasalanan ay be sure. Sabi nga, be sure your sin will find you out. Correct. Ibig sabihin ay tiyakin natin, bantayan natin ang mga sarili na kung dumating ang paghuhukom, kung dumating ang paghatol, kung dumating ang isasalang ng ating pangalan sa hukuman ni Kristo, ay tiyakin natin ang kasalanan ay naipatawad sa atin. Amen. So ito isang napakahalagang gawain natin sa huling kapanahonan. Araw-araw itiyakin po natin, tayo po ay nasa magandang relasyon sa ating Panginoon at ang kasalanan ay palagi po nating nailalapit sa Kanya. So Pastor, sa pagpatuloy ay, ano ba ang konteksto ng Hoseas sa kanyang kabataan ay naluklok sa kaharian. O sa pagiging hari? Sa talatang 25, yung huling talata ng 33, Pastor, maaaring ito ay magbigay liwanag doon sa katanungan mo. Okay. 25. Ganito ang wika sa ikalawang kronika, kapitulo 33, talatang 25. Ngunit pinatay ng bayan ng lupain ang lahat na nagsipang himagsik laban sa Haring Amon. At ginawang hari ng bayan ng lupain si Hoseas na kanyang anak na kahalili niya. Napansin ninyo, pumunta siya doon sa konteksto ng pagiging hari, hindi dahil siya na-elect, kundi nagkaroon ng assassination. Kaya nga siya ang nilagay doon bilang kahalili lamang. So yung situation nito ay hindi maganda ang kasaysayan na ating sinusunod, kundi ang kanyang kabuhayan dito bilang hari ay una, siya ay bata pa. Ikalawa, ay ang sitwasyon ay kinuha niya ang lugar ng kanyang ama na pinaslang dahil ang mga tao ay nagalit o nagkaroon ng intriga sa kanilang paghahari at pamumuno ng mga panahong iyon. Ibig sabihin, ang sarili niya mga tao rin ang pumatay sa Haring Amon at dahil doon ay pumasok ngayon ang kanyang anak na Hoseas. Now, dito sa puntong ito, mapapansin natin na ano kaya ang panukala? May panukala kaya ang Diyos sa kanya? Bakit siya ang nilagay na hari dito? Panahon na kahirapan, naghahanda sila doon sa darating na pag-uusig dahil sa pagsakop ng bansang Babylonia. Pero bakit isang talubata ang nilagay ng Diyos? Pastor, dito makita natin, ang Panginoon ay may panukala sa lahat ng mga bagay. Hindi aksidente na may nawawala at may bumabangon, kundi ayon sa mabuting panukala ng Panginoon, ang lahat ay gumagawa sa ikabubuti. So may panukala. May panukala ang Panginoon. Ating i-concentrate nga doon sa panukala, Pastor. At kuminsan, Pastor, ay sabi natin na mukhang mahirap maganap ang panukala ng Panginoon. Halimbawa sa ating buhay, sabi natin ay gusto natin matapos ng gawain ng Panginoon, pero nakita natin yung mga problema na kuminsan inisip natin na mukhang mahirap, mukhang matatagalan pa ang pagdating ng Panginoon, mukhang ang panukala niya hindi pa sa ngayon. Kasi nakikita natin yung mga problema. Pero kapag ang Diyos ay gumawa, walang imposible. So tingnan po natin ang Pastor, maaari bang ipaunawa mo sa ating mga taga-subaybay itong pagkakaluklok ng Hoseas sa kaharian na paanong masasabi natin ito ang panukala ng Panginoon upang mailigtas pa ang Huda? Now, balikan natin, Pastor, at tayo ay pumunta sa isang contemporary na hari o propeta sa Lumang Tipan at yun ay si Habakuk.
Punta tayo kay Habakuk. Ang kapitulo ay 1, ang talata ay 2 at hanggang 4. Habakuk, kapitulo 1, ang talata ay 2 hanggang 4. Nahum, Habakuk. Kapitulo 2. 1, Kapitulo 1. 2 hanggang 4. Ganito ang wika. O Panginoon, hanggang kailan dadaing ako at hindi mo didinggin? Ako'y dadaing sa iyo dahil sa pangdadahas at hindi ka magliligtas. Bakit pinagpapakitaan mo ako ng kasamaan at iyong pinamamasdan ang kasamaan? Sapagkat ang kasiraan at pangdadahas ay sa harap ko at may pakikipaggalit at pagtatalong bumabangon. Kaya't ang kautusan ay natitigil at ang katarungan ay hindi lumalabas kailanman, sapagkat kinukulong ng masama ang matuwid, kaya't ang kahatulan ay lumalabas na liko. Ito yung sitwasyon noong maghari si Hosias. Mhm. At para bagang may panukala ba ang Diyos? O wala, kasi parang yun ang direksyon ng iyong katanungan eh. May panukala ang Diyos na ilagay ang hari, pero may panukala din siya na itong mga nangyayaring mga ito ay hindi dapat maganap sang-ayon sa kalooban ng tao, kundi magkaroon ng pagbabago. Kaya ito yung sitwasyon eh. Pumasok siya sa sitwasyon na dapat mabago niya. Kaya si kagaya ni Habakuk, nagtatanong siya sa Panginoon. Marahil si Hosias nang makita niya ang mga sitwasyon na kinalalagyan niya nung siya'y maluklok sa trono, na hindi ito yung tama na dapat masunod. Yung pagpatay, pag-alipusta sa mga mahihirap, ang kautusan ay nababaluktot sa pagtrato sa mga tao. Nakita niya yung sitwasyon. Hindi ito ang nais ng Diyos. Hindi ito ang panukala ng Diyos. Bagamat ito ang nangyayari, hindi yon ang katuparan ng kalooban ng Diyos. At marahil, Pastor, nakikita rin ni Haring Hosias, hindi ganun kadali ang pagre-reforma. Hindi ganun kadali ang pagsasagawa ng mga pagbabago. Sapagkat ang impluensya ng kanyang mga ninuno ay talagang napakalaki, napakadagal, na nahirati na ang tao sa kasamaan. Gayunman, hindi siya nawalan ng loob. Tama yon. Yun ang isang napakaganda rito. Kung gusto natin magbago, sapat ang biyaya ng Panginoon sa pagbabago natin. Pero kung ayaw natin at tutularan na lamang natin yung mga dating ginagawa na ng iba, ay di pare-pareho na lamang tayo mapapahamak. Meron akong gustong idiin, Pastor, sa ating tinatalakay. Nakita natin kanina yung mga ninuno, puros masama, ano? Pero tingnan naman natin yung isang side. Kasi hindi lahat ng taong nakasama niya ay masama. Ang kanyang ina ay mayroong impluensya na mabuti sa kanya. Ito yung naging dahilan, yung kanyang upbringing, na nagkaroon ng impluensya sa pagbabago sa kanyang buhay. Yung nakikita niya yung kanyang ina na nagtatapat, bagamat ang kanyang ama ay hindi, pero yung kanyang ina ay merong mabuting impluensya sa pagsunod sa Panginoon. Ito yung nakabago ng kanyang pananaw kung ano ang dapat niyang tahakin at pasyahin sa kanyang pagpili. Ibig sabihin ay sa kabila na nakita niya yung masamang impluensya ng kanyang ama, ng kanyang mga lolo, pero meron din namang May kabilang counter May counter. na impluensya naman ng isang ina na pinikilala sa banal na kasulatan na lingkod din ng Diyos, na siya ay may puso para sa Diyos. At doon gumawa ng kaibahan. Yung kaibahan ng buhay ni Hosias sa buhay ng mga nauna sa kanya ay ipinakita rito yung tamang pagpili at yung magandang paghuhubog na ginawa ng isang ina ay gumawa ng kaibahan sa buhay ni Hosias. Pastor. Ito yung naging contrast sa kanyang kabataang pag-iisip na ginamit ng Diyos para lalo siyang maging tahakin yung tamang landas na dapat niyang tahakin. So hindi pinahintulutan ng Diyos na lahat ay masama na maging impluensya. Nagkaroon ng impluensya ang kanyang minamahal na ina at yung mga marahil ay mga kaibigan ng ina na malapit sa kanya, sa kanyang paglaki bilang isang hari ng Israel. At dito, Pastor, ay makita natin at mga kaibigan ang napakagandang impluensya ng isang mabuting ina. Siguro ay sa ating kapanahonan ay masasabi natin ay yung ina ko hindi mabuting halimbawa. Ay maaaring yung ama naman natin may mabuting halimbawa. So maaaring tingnan natin sa sitwasyon natin, pero isang tiyak, palaging gumago ang Panginoon. Kung ang ating kultura, ang ating kapaligiran ay sabihin natin nagbibigay ng hindi magandang impluensya, pero gagawa ang Panginoon na may makita tayo na mabuting impluensya. At kung tayo ay magkakaroon lamang ng matalinong pagpili,
at pipiliin natin ang magandang impluensya, ay makakagawa makapangyarihan ng banal na Espiritu upang kung magkagayon ay maganap natin ang kanyang banal na Isang kalooban. halimbawa pa sa banal na kasulatan tungkol dito ay si Timoteo. Dahil ay napansin natin, ang lola at saka ang ina niya rin, ganun din. Oho. Yung tatay niya, bagamat hindi mananampalataya, ay nagkaroon siya ng bahagi na makibahagi sa pagkasulat ng banal na kasulatan at yung paglawak ng gawain ng ministeryo nung panahon nila Pablo. Okay, Pastor, dito sa pagkapatuloy natin ay gumawa ng pagre-reforma na nga itong si Haring Oseas. At isa sa kanyang ginawa ay yung muling ayusin ang templo na sabihin natin siguro naluma na at hindi na marumi na hindi na marahil kaaya-aya sa pagsamba. Ito yung kanyang ipinaayos. Sa kanyang pagpapasaayos na ito ay may nasumpungan dito yung aklat ng kautusan. So, paano nakatulong ito sa mga pagbabago pang kanyang mga inilunsad? Ating baybayin sa mga sulat ng ikalawang mga hari, ang kapitulo ay 22, Pastor. Ikalawang Hari, Kapitulo 22, 1 at 2. talatang 1 at 2. Si Osias ay may 8 taon nang magpasimulang maghari. At siya nagharing 31 taon sa Jerusalem. At ang pangalan ng kanyang ina ay Idida, na anak ni Adaya na taga Boskat. At siya'y gumawa ng matuwid sa harap ng mga sa mata ng Panginoon at lumakad sa buong lakad ni David na kanyang magulang at hindi lumiko sa kanan o sa kaliwa. Now, narito inulit yung nanay Aha. at saka yung impluensya na nangyari dito. Kung babaybayin natin ang talatang 3 hanggang 6, Pastor. At nangyari ng ikalabing 8 taon ng Haring Osias na sinugo ng hari si Sapan na anak ni Asalia, na anak ni Mesulam, na kalihim sa bahay ng Panginoon na sinasabi, ahunin mo si Hilcias na dakilang saserdote upang kanyang bilangin ang salapi na ipinasok sa bahay ng Panginoon, na tipunin sa bayan ng tagatanod pinto at ibinigay sa kamay ng mga manggagawa na siyang tumingin ng gawain sa bahay ng Panginoon at ibinigay sa mga manggagawa ng nanga sa bahay ng Panginoon upang husayin ang mga sira ng bahay. Sa mga luwagi at sa mga manggagawa at sa mga kantero at sa pagbili ng kahoy at ng batong tabas upang husayin ang bahay. 7. Gayon may walang pagtutuos na ginawa sila sa kanila sa salapi na nabigay sa kanilang kamay, sapagkat kanilang ginawang may pagtatapat. Napansin ninyo, Pastor, dito ay noong, kagaya ng sinabi mo kanina, ang unang reforma na kanyang ginawa ay isaayos ang templo. Ang bahay ng Panginoon. Gusto ko yung salitang ginagamit dito, bahay ng Panginoon. Alam nyo kung minsan, ang gaganda ng ating mga personal na mga bahay, pero yung bahay, ang iglesia natin, ay napaka hindi presentable. Aha. Dito ang inuna niya, hindi yung pagtatayo ng kanyang palasyo o kung ano paman. Ang inuna niya, unang-una, ang bahay ng Panginoon. Oo, napakaganda kaisipan. Oo. Pastor, ako may mga ilang nadalaw na kapatid. Sabi niya, bago ako magpaganda ng aking bahay, uunahin ko munang pagandahin ang bahay ng Panginoon. Amen. At meron din ako napuntang, alam mo, pangkaraniwan daw makikita sa kalinisan ng isang tao ay yung kanyang CR, no? Sabi niya ay gusto kong pagandahin ang CR ng church sapagkat yan kayo naglalarawan ng ating kalinisan, kagandahan. Maiging kayong ipinapakita natin tayo magandang halimbawa sa kalinisan. So ipinaayos niya. Pero sa kanyang bahay sabi niya, Pastor, maliit lang aming CR pero gusto ko talaga hindi baling maliit, basta malinis. At yung CR ng church ay yun ang mas kailangan kang pagandahin ko sapagkat yun ay bahay ng Panginoon. Amen. So nakikita ko rito yung pagmamalasakit na inuuna ang mga bagay ng Panginoon. Tama yun, Pastor. Ikalawa na nais kong ating idiin dito ay hindi lamang yung nang baguhin niya ang bahay, kundi nagtiwala siya doon sa mga tao na Sa mga nag-ayos. manggagawa. Ibinigay niya yung salapi na yung nakukolekta para iayos yun. Hindi siya nag-question, kundi nagtiwala siya. At yung mga tao, dahil sila yung pinagtiwalaan ng hari, ginawa nila yung kanilang responsibilidad na iayos sang-ayon sa panukala at doon sa pananalapi ng pagtustos. Ibig sabihin ay ang mga taong tumugon, ang mga manggagawa ay talagang para bagang sinabi siguro na hindi na natin kailangan magtusin yan. Basta sila ay nagtapat na ginawa nila ito para sa Panginoon. Dahil nagtiwala yung hari sa kanila. Maganda po na kung minsan ay magtiwala tayo, kung minsan ay masyado tayong mahigpit na
yung mga tao, lalong nagiging dahilan nila na gumawa ng hindi tama kung pananalapi na ang ating pinag-uusapan. Sa isang banda naman, Pastor, ay meron din namang manggagawa na ang iniisip ay patagalin pa ika natin to para Oo, meron pa mas tayong malaki. nabuhay. No? So hindi naman din tama yon. Na lalo tigit sa lang-alang natin, ito'y bahay ng Panginoon. Na hanggat maaari nga ay ipagmalasakit natin, ibigay natin ang ating time, ibigay natin ang ating makakayahan o magagawa sapagkat ito'y bahay ng Panginoon. Sa isa pang bagay, Pastor, ay hindi lamang yung reforma ng pag-aayos ng bahay ng Panginoon, kundi ang isa pa doon ay sa talatang 8, punta natin ang talatang 8 hanggang 11, Pastor. May nangyaring isa pang bahagi, resulta ng pagbabago at pagsasaayos ng templo. Ito'y sa aklat ng Ng Segundo Hari 22, talatang 8 8. hanggang 11. At si Hilcias na dakilang saserdote ay nagsabi kay Sapan, na kalihim, aking nasumpungan ang aklat ng kutusan sa bahay ng Panginoon. At ibinigay ni Hilcias ang aklat kay Sapan at kanyang binasa. At si Sapan na kalihim ay naparoon sa hari at nagbalik ng salita sa hari at nagsabi, inilabas ng iyong mga lingkod ang salapi na nasumpungan sa bahay at ibinigay sa kamay ng mga manggagawa na siyang tumitingin ng gawain sa bahay ng Panginoon. At isinaysay ni Sapan na kalihim sa hari na sinasabi, si Hilcias na saserdote ay nagbigay sa akin ng isang aklat. At binasa ni Sapan sa harap ng hari at nangyari nang marinig ng hari ang mga salita ng aklat ng kautusan na kanyang hinapak ang kanyang suot. Napansin niyo, Pastor, una ay inayos ang templo. At nang samantalang sila naglilinis at iniayos, nasumpungan yung mga aklat ng Panginoon. Marahil ay ito yung 5 aklat ni Moses o bahagi ng mga aklat ng Pentateuch na sinasabi nating unang mga aklat ng mga panahong yon. At binasa nila ito. At nagdala ng conviction sa hari na ito yung nawawalang guide na dapat ay basahin para hindi lamang siya, kundi sa buong bayan ng Israel. At ito'y pinabasa sa lahat ng mga tao at narinig ng mga tao ang laman nito. Sa malinsabi ay narito yung salita ng Diyos at dahil sa salita ng Diyos na muling nabasa ay nakilos ang puso ng mga tao at nagkaroon sila ng mga pagtugon. Pastor, dito makita natin yung ina ng haring Hosias ay meron siyang mensahe sa mga tao at sa hari. So paano natin ito ipapaliwanag? Now, pansinin natin sa Kapitulo 22 pa rin, Pastor, ay mapapansin natin, talatang 12 hanggang 20, narito yung isang babaeng propeta, si Hulda. Nais kong bansahin mo, talatang 12 hanggang 20. Ganito ang wika. At ang hari ay nagutos kay Hilcias na saserdote, at kay Ahikam na anak ni Sapan, at kay Akbor na anak ni Mikaia, at kay Sapan na kalihim, at kay Asaya na lingkod ng hari na sinasabi, kayo'y magsiyaon, isanggonin ninyo sa Panginoon ako, at ang bayan at ang buong Huda, tungkol sa mga salita ng aklat nito na nasumpungan, sapagkat malaki ang pag-iinit ng Panginoon na nagbugso sa atin, sapagkat hindi dininig ng ating mga magulang ang mga salita ng aklat nito, na gawin ang ayon sa lahat na nasusulat tungkol sa atin. Sa gayoy si Hilcias na saserdote at si Akikam at si Akbor at si Sapan at si Asay ay nagsiparoon kay Hulda na propetisa, na asawa ni Salum, na anak ni Tigba, na anak ni Aras, na katiwala sa mga kasuotan. Siya nga'y tumatahan sa Jerusalem sa ikalawang bahagi at sila'y nakipagsanggunian sa kaniya. At sinabi niya sa kanila, ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, saysayin ninyo sa lalaki na nagsugo sa inyo sa akin. Ganito ang sabi ng Panginoon, narito, ako'y magdadala ng kasamaan sa dakong ito at sa mga taga rito, sa makatidbagay lahat na salita ng aklat na nabasa ng hari sa Huda. Sapagkat kanilang pinabayaan ako at nagsunog ng kamangyan sa ibang mga Diyos upang ipamungkahin nila ako sa galit sa lahat na gawa ng kanilang mga kamay. Kaya't ang aking pag-iinit ay mag-aalab sa dakong ito at hindi mapapatay. Ngunit sa hari sa Huda na nagsugo sa inyo upang mag-usisa sa Panginoon, ganito ang sasabihin ninyo sa kanya,
Ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, tungkol sa mga salita na inyong narinig, sapagkat ang iyong puso ay malumanay, at ikaw ay nagpakababa sa harap ng Panginoon, na iyong marinig ang aking sinalita laban sa dakong ito, at laban sa mga taga rito, na sila'y magiging kagibaan at sumpa, at hinapak mo ang iyong kasuotan, at umiyak sa harap ko, ay dininig naman kita, sabi ng Panginoon. Kaya't narito, ipipisan kita sa iyong mga magulang, at ikaw ay malalagay sa iyong libingan na payapa, at hindi makikita ng iyong mga mata ang lahat ng kasamaan na aking dadalhin sa dakong ito. At sila'y nagbalik ng salita sa hari. Now, narito, Pastor, merong propeta, ang Jeremias. Meron pa rin isang propeta, pero ito'y babae. Napapansinin natin na may mga babaeng propeta. Gusto kong idiin yun dahil sa pag-aaral ng banal na kasulatan, hindi po unique sa mga lalaki lang ang propeta. Si Hulda, si Deborah, si Ana, yung asawa ni Isaiah, ilan lamang ito sa mga babaeng propeta na tunay na propeta ng Diyos, na yung pabalita niya at saka yung pabalita ni Jeremias, pareho. At napakaganda yung pangako sa kanya. Mangyayari yung hula, pero hindi mangyayari sa panahon ni Haring Hosias dahil siya'y nagtapat at gumawa ng mabuti sa harapan ng Panginoon. So hindi niya nakita yung pagkagiba at pagkasira sapagkat siya ay matuwid sa harapan ng Panginoon. Okay, so dito nakita natin yung gantimpala ng Panginoon. Kung tayo ay manunumbalik sa Kanya at gagawin ng Kanyang kalooban, ay tatanggapin natin ang pagpapala. At ito malinaw din, nakasulat sa aklat ng Deuteronomio, na kung pipiliin mo ang sumunod, ay mapapabuti ka, tatanggapin mo ang kasaganaan ng pagpapala. Subalit ko ikaw naman ay tatalikod, ay makikita mo rin ang sumpa at ang mga bunga nito. So muli, babalik tayo, Pastor, doon sa punto na tayo ang gumagawa ng mga pagpapasya. Kung tayo ipagpapalain o kung tayo susumpain, kung tayo ay magiging malapit sa Diyos o tayo mapapalayo, tayo rin po ang gumagawa ng ating pasya. Basta dito sa ating pag-aaral ay, ano ba ang buod ng reforma na isinagawa ni Haring Hosias? Okay, para po sa ating mga taga-subaybay, ang Kapitulo 23, talatang 1 hanggang 28, bagamat ito'y mahaba, hindi na namin ito babasahin, pero nais namin inyong baybayin ito sa inyong mga banal na kasulatan. May dalawang bagay pang ginawa si Hosias dito. Una, pinatanggal yung mga simbolo at mga estatwa na itinayo noong mga panahon ng kaniyang mga magulang at mga ninuno. Ito'y pinagiba, dinurog ang mga ito. Ikalawa ay ibinalik yung Passover, yung Paskwa. Hindi lamang ginagawa ito sa sambahayan, kundi ginawa niya ito na national na celebration sa buong bansang Huda. Bakit? Ito yung nagpapaalaala kung paano sila inilabas ng Diyos mula sa pagkaalipin sa Ehipto. At ito rin yung nagpapaaninag kung ano ang mangyayari sa darating na tagapagligtas na kanyang ipagkakaloob ang kanyang sarili sa kanyang pagkabayubay sa krus. Sa madaling sabi ay ipinakita niya ang kaibahan ng kanyang pamamalakad. Pastor, paano nagkaroon ng bahagi sa kanyang reforma ang pagka-discover doon sa kautusan na nasumpungan nila doon sa templo? Yun yung naging guide niya eh. Hindi lamang siya naniniwala na lang sa mga payo ng kanyang mga tagapayo, kundi ang salita ng Diyos, ito yung buhay na guide nila na dapat sundin, na pag ito'y ginawa at isinakabuhayan ng mga tao, tiyak na tama ang daan na kanilang sinusunod. So, babalik tayo, Pastor, sa ating pambungad na pag-aral kanina na ang mga bagay na ito'y naisulat sa ating katututo. So, kung ating pipiliin ang ginawa ni Haring Hezekias na siya ay, Haring Hosias na siya ay sumunod sa mga salita ng Panginoon, ay di napabuti at tinanggap niya ang isang kapahingahang hindi niya nasaksihan ang pagkagiba o pagkawasak ng bansang Huda. So gayon din naman sa atin lahat, mga minamahal mga kaibigan. Nais natin ang tinatawag na maganap ang revival and reformation. At para ito'y maganap, napakahalaga natin lumapit sa Diyos at ang tunghayan natin ang kanyang salita. Kaya nga po meron tayong tinatawag na yung araw-araw, meron tayong isang kapitulong binabasa. At sana po ay sa pamamagitan ng ginagawa natin ito, ay magkaroon ng daan ang Banal Espiritu patungo sa mga revival and reformation na hangad ng Diyos na maganap sa atin bilang individual at maganap din sa ating iglesia sa kabuuan. Kaya Pastor, napakaganda na ang ating leksyon ay itinunghay doon sa reforma na ginawa ni Haring Hosias. At ang unang-una ay yung panlabas na reforma, yung pag-aayos ng bahay ng Diyos.
pero merong kinakailangang reforma doon sa loob. Kinakailangang maayos yung nilalaman nito at yun ay ang salita ng Diyos na siyang gabay at patnubay ng lahat ng ating mga sinusunod at lituntunin sa paglilingkod sa Kanya. So, Pastor, sa ating pag-aral, makita natin na sangayon sa karansan ng Haring Hosias, bagamat mahirap isagawa ang pagbabago sa kadahilanan ng laganap na kasamaang napasimulan at nagpapatuloy sa panahon ng kanyang mga ninuno, ay gayunman ipinili niya ang sumunod sa Panginoon at ipinagpatuloy niya ang mga reformang ito at yun ay nagrap sa tulong na rin ng Banal na Espiritu at sa pamamagitan ng salita ng Diyos na kanilang ginawang giya o gabay, ay siya ay nagtagumpay. So gayon din naman tayo mga minamahal na mga kaibigan. Inaanyayahan po namin kayo na patuloy natin mitiin ang mga tinatawag na revival and reformation na maganap sa ating mga buhay. At hayaan po natin ang salita ng Diyos ang ating palagi ang maging gabay upang tayo patuloy na magtamo ng mga kalakasan at mga inspirasyon na tayo po ay tuloy-tuloy sa pagbabago tungo sa kawangisan ng ating Panginoon. Pastor, ang iyong huling mga paanyaya sa ating mga taga-subaybay. Ang reforma at pagbabago ay kinakailangang patuloy na mangyari. Sapagkat kung minsan nagiging complacent tayo na ang kalalagayan natin sa loob ng iglesia ay ganun na lamang. Kundi kinakailangan tayo bilang mga pangulo at ang mga kaanib ng iglesia ay hanapin yung pagre-reforma at dalawa lamang magkakaroon ng reforma kung babalik tayo sa pag-aaral ng masugid na pag-aaral ng salita ng Diyos at ang ikalawa magkakaroon ng pagsisisi at personal na mga pagpili na sundin yung mga narito sa banal na kasulatan. Okay, maraming salamat, Pastor. At sa ating pong pagtatapos, tayo po'y dumako na sa ating panalangin. Muli po, banal na Diyos, kami nagagalak sa pamamagitan ng pag-aaral na ito. Patuloy niyo po kaming pinapalalahanan na kami lumapit sa inyo sapagkat kami inyong nilikha, tinawag upang kumagkagayon maging inyong mga anak na makakasama sa buhay na walang hanggan. Subalit, Panginoon, ang kaaway gumagawa rin. Ang sanlibutan ay gumagawa rin upang kumagkagayon mailayo kami sa inyo. Subalit sa mga sandaling ito, kami po'y tumatawag sa inyong banal na pangalan. Hinahangad po namin, O Diyos, sa kapangyarihan ng Banal Espiritu, kami makabalik sa inyo at ang inyong banal na panukala ay magkaroon ng kaganapan sa aming mga buhay. Amen. Kung paanong isinagawa ng Haring Hosias ang mga pagbabago, hinihiling namin naman, Diyos, gayon din maging karanasan ng bawat isa amin ang tuloy-tuloy na dumaan sa daan ng mga pagbabago, sa daan ng mga pagpapakabanal, na ang inyong kalooban ang patuloy po naming hinahanap na makapaghari at makapangyari sa aming mga buhay. At kami nananampalataya, O Diyos, sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu at sa ilaw ng inyong banal na salitang tumatanglaw sa amin. Kami po inyong patuloy na gagabayan, patuloy na lalakad sa daan ng katuwiran na nagpapakalapit-lapit sa inyo at umaasang sa inyo, O Diyos, ay mayroon kaming pagtatagumpay. Muli, Panginoon, ang aming po namang pamanhik. Minsan pa, Ama, ipatong po ang inyong mapagpalang kamay sa bawat isa na sa sandaling ito ay nakatunghay po sa programang ito. Ano man ang kanilang kalagayan, mangyari nawa, Panginoon, ang inyong makapangyarihang kamay. Ipatong po sa kanila, gabayan niyo po sila, ingatan niyo po sila, para nasan sila, Ama, ng inyong kapayapaan, ng inyong mga kabutihan na patuloy na aakay sa amin, sa aming pagtatalaga sa inyo, sa aming pagsunod sa inyo, at sa pamumuhay na ang inyong kalooban lamang ang aming pong tuloy-tuloy na nagiging karansan. Muli, Panginoon, maraming salamat po na inyong pong tinugon ang aming mga dalangin. Maraming salamat po, Ama, sa inyong mayamang basbas, sa inyong mayamang pag-ibig at mga kabutihan at kasaganaan ng mga pagpapalay amin na pong tinanggap sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Muli po, maraming salamat at magkita-kita po tayong muli sa darating na linggo sa pagpapatuloy na mga pagpapalang ating tatanggapin sa pamamagitan ng pag-aaral ng kanyang banal na salita. Magandang araw po at pagpalain ngayon lahat ng ating mahal na Diyos.